kada isang character na i-introduce ko, ay tuturuan ko kayo ng vocabulary. So, we will build your vocabulary little by little, okay? Paunti-unti nating i-memorize yung mga words na yan. So, kada isang character na i-introduce ko, mag-i-introduce ako ng new vocabulary word, okay? So, ready na ba kayo? Alright, start na tayo. Ayan, so, ang pinakauna nating character ay ang A, okay? Yan, lalagay ko yan dyan, ha? A. Paano isinusulat tong A? 1, 2, 3. Okay. Ayan po ang hiragana character, A. So, paano ba matatandaan to? O paano madaling matandaan tong A na to? Okay, isipin nyo na itong A na character na to, meron siyang big letter A sa loob. Nakikita nyo ba? Ito po siya. 1, 2, 3. Ayang tatlong linya na yan, para siyang letter A. Di po ba? Para siyang capital letter A. So, yan yung tinatawag na mnemonics. Okay? Yan yung paraan para matandaan ng mas mabuti, para mas tumatak sa isip nyo itong character na ito. Okay? So, A, capital letter A sa loob. Okay? So, paano ulit siya sinusulat? Tatlong strokes. 1, 2, 3. And again, sabi ko kanina, hindi nyo naman talaga kailangang tandaan na pagkakasunod-sunod yan. Pero, it helps na marunong kayong magsulat ng hiragana. Okay? So, kung may time kayo, practicein nyo po ng practicein. And, syempre, mas makakabisado nyo siya that way. Hindi nyo lang makakabisado yung itsura niya, pati yung pagsulat niya, makakabisado nyo rin kapag nag-practice kayo. Yon. So, don't forget, A, capital letter A or capital letter A sa loob. Okay? That's A. Yan. Okay. Ngayon naman ay ang susunod na hiragana character. That is I. 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 Okay. Paano ba matatandaan tong I na to? So, first, isulat muna natin siya. May dalawang strokes. Ayan, nalaglag. May dalawang strokes ang hiragana character I. That's 1, 2. Okay? So, yung isa, mas maikse kesa dun sa isa. Yung una naman, medyo pa curve na pa ganyan. Okay? Parang nag-hook siya ng konti. So, this is I. I. Ngayon, paano mo ba matatandaan tong character na to? I. Isipin nyo na lang, ito ay dalawang igat. Igat. Alam niyo ba yung igat? Il. Okay? Il or igat. Drawingan ko po Okay. Isa. Diba? Para silang dalawang igat na lumalangoy. Okay? Igat. Yan yung mnemonics niya. Okay. So, again, paano siya isulat? Dalawang strokes. 1, 2. Okay? I. Yan. Igat. Okay. So, meron na tayong dalawang characters. A and I. At dahil meron na tayong dalawang characters, may mabubuo na tayong salita. At ang unang salita na mabubuo natin with A and an I ay, sulat natin yan, A, I, I. I, ang ibig sabihin po nito ay love. Okay? Love. I, love. It's a noun, love. Aishiteru. Okay? I love you. Aishiteru. I is love. I. Okay? So, yan na po. Meron na tayong isang salita. Next word naman, or sorry, next character naman ay this one. U. Okay. Yan. So,
Paano ba sinusulat ang U? May dalawang strokes ang U. Una, ito munang maiksi sa taas. 1. And parang pa-curve. 2. Okay? So, dalawang strokes. 1, 2. Ngayon, paano mo matatandaan tong U na to? Ganito na lang. Isipin nyo, di ba si Manny Pacquiao? One of the best boxers in the world, di ba? Isipin nyo na kung susuntukin kayo ni Manny Pacquiao, ano mararamdaman nyo? Di ba pag sinuntok ka ni Manny Pacquiao, isang blow lang niya na gano'n, mapapa-u ka, di ba? U. Alright. Ito kasi yan. Isipin nyo na ito yung parang ulo ng tao. Ito naman yung katawan na nag-bend over, nakaganon. So, yan. U. Diba? Suntukin ka ni Manny Pacquiao. Ang sakit! Yan. Alright. So, paano nga ulit siya isinusulat? 1, 2. Okay? Yan. At dahil meron na tayong tatlong characters, may madadagdag na naman sa ating vocabulary words. So, una, we have I, love. Ngayon naman, a at u, pag pinagsama, au. Au is a verb, meaning to meet. Ayan. To meet. Au. To meet. Yun. So, kunyari, makikipag-meet ka sa kaibigan, yun yung word doon. Tomodachi, kaibigan. Au, to meet. Okay? Now, eto naman. May isa pa palang word na pwede nating idagdag dito. So, au. Ngayon naman, yu. I naman, tsaka u. I, at tsaka u. Yan. Iyu, iyu. Iyu is to say. Ayan. Another verb to. Okay? Verb na naman. So, we have to say. Iyu. To meet. Au. Love. I. Okay? Yan. So, we have 1, 2, 3. 3 words na po. Next naman ay itong character na ito. Okay. This is e. Hiragana character e. Paano ba isinusulat ang e? Okay. Alright. Bali, may dalawang strokes. First, itong nandito sa taas, na parang katulad nitong sa u. So, that's 1. Okay. Tapos, itong sa baba naman, medyo mas mahaba. 1. And then, tutuloy kayo sa baba. 2, 3. Yun. Medyo mahirap lang ng konti, pero pag nasanay na kayo ng pagsusulat, kayang-kaya yan. Okay? Paano ba to tatandaan? Isipin nyo na isa itong ninja. Nakakita na ba kayo ng ninja? Hindi pa. Pero siguro sa mga TVs, yan, sa mga movies, nakakita na kayo ng ninja. Di ba ang ninja, mabibilis sila? Energetic. Energetic ang mga ninja. Energetic. Nakikita niyo ba yung ninja dyan? Ito po yan. Okay? Ito yung ulo ng ninja. Tapos ito yung kamay niya. Tapos yung paa. Tapos ito yung ulo niya, parang may naka-ano na bandana dyan. Yan. Yung parang tali ng ninja dito. Yan. So, ulo niya, kamay na nakaganon, and paa. Right? So, para siyang tumatakbong ninja. Energetic ninja. Energetic ninja. So, ayan ang e. So, ulit natin, no? Paano po siya sinusulat? Isa, dalawa. Yan. Ganyan po isulat ang e. Or energetic ninja.
Okay, so ngayon makakabuo pa tayo ng mas marami pang salita. Okay. I, Iye. Ang iye ay bahay, house. Yan, isa pang noun. Iye, house. Okay? Pero, pag dinalawa mo yung i, magiging iye, meaning no. Ito yung polite way ng pagsasabi ng no or hindi. Iye. Okay, ano pa ba? U at saka e. Pag pinagsama, uwe means up. Uwe, up. Okay, so review natin ha. I, love. Au, to meet. Iyu, to say. Iye, house. Iye, no. Iye, no. That's the polite way of saying no. And uwe, up. Okay. So, one last character na lang po for this lesson. At ito ang o. Ayan. O. Okay. So, paano ba isinusulat ang o? Yan. Ang o ay sinusulat ng pagganito. Okay. First, yung linya niyang pahalang na medyo maiksi lang. Yan. Tapos, mula sa taas, punta tayo across, tapos paganyan. Tapos merong itong, okay? So, ulitin po natin. Okay? So, 1, 2, 3. Bali, 3 strokes siya. Okay. Paano mo matatandaan tong o? Isulat na nga natin ulit. Para medyo mas maganda yung mnemonics niya. 1, 2, 3. Ayan, ganyan. So, o. Itong o na to ay pwede niyong imaginein as orange. Okay? Orange. Paano naging orange yan? Nakikita niyo po ba? So, ito yung tangkay. At ito yung parang orange. Okay? Ito naman yung kanyang dahon. Right? Nakita niyo po ba? So, yan ay, yung pabilog niya dito, parang orange, tapos meron siyang dahon. Okay? So, isulat ulit natin. 1, 2, 3. Yan. Orange or orange. Okay. So, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5 characters. At dahil meron na tayong o, may madadagdag na naman sa ating vocabulary. Ano ba? Ayun. Ao, at o. Ayan, wag po kayong malilito ha. Yung a, may letter A sa loob. Yung o, may dahon. Okay? May dahon dyan. So, ao. Ao is color blue. Yan yung pangalan ng color. Ao. Yan yung pangalan ng color na blue. Ngayon, pag nilagyan mo siya ng i sa dulo, magiging, dito na lang. Aoi. Meaning, blue as in the adjective blue. Okay? For example, aoi kabang. Okay? Blue bag. Yun na yung adjective na blue. Okay, lagay ko dito as an adjective. Okay? Yan.
Ito, blue na noun. Na ibig sabihin kulay. Kulay blue. Alright. And more words. Ano pa ba? Okay. Oi. Okay. O-I. Oi. Oi. Oi meaning many. Marami. Okay? Or plenty, or a lot of, yan. Many. Oi. Oi. Okay? So, ayan po yung mga words na mabubuo natin just with these 5 characters. Okay? 5 pa lang po yan, and we have 46 unique characters, and meron pang ibang characters na medyo special. Okay? So, ayan, i-review na lang po muna natin. A, I, U, E, O. A, may capital letter A o capital letter A sa loob. Ayan, 1, 2, 3 lines dyan sa loob. I, dalawang lumalangoy na igat. I. U, aray ko, sinuntok ako ni Manny Pacquiao, ang sakit. 'Di ba? Mapapa-u ka. Ayan yung ulo ng tao, tapos yung kamay niya na parang nakaganon. Yan, u. At saka yung katawan niya na nag-bend. Alright. Tapos, energetic, ninja. Tignan nyo, parang tumatakbo siyang ninja. Ito yung ulo niya, tapos yung bandana niya, kamay at paa na nakaganon. Yan. Energetic, ninja. Orange na may dahon. Orange na may dahon. Ayan yung orange at ito yung dahon niya. Okay, so yan na po ulit. A, I, U, E, O. Vocabularies. I, love. Out, to meet. You, to say. Iye, house. Iye, no. Ue, up. Ow, blue. Aoi, blue as an adjective. Oi, many. Okay, this is also adjective. Okay, so here are the words and the 5 hiragana characters. Thank you so much po for watching. I hope na may natutunan kayo sa lesson natin today, and please expect more lessons to come. Thank you so much for watching continuously, and thank you so much for those who are commenting and requesting videos. Thank you very much. Again, I'm really sorry kung hindi perfect ang pagkakaturo ko sa inyo, but I'm trying my best to teach you the easiest way possible. Okay, thank you so much po, and God bless sa inyong lahat. Have a good